Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 751. Si Andrew at Fiona ay hindi nagsalita. Nagtataka sila kung ang dalawang babaeng ito. Ang mga babaeng bodyguard na ito ay may isang bagay na may kasamang Fane sa ilalim ng kanilang mga ilong. Dahil palagi silang tumayo para kay Fane at suportado siya. Paano siya titigil? Nagtatrabaho ng trabaho na may buwan ng sweldo na 20 milyon. Bukod doon, paano? Maaari bang sabihin ng mga babaeng ito na ang pinakamayamang lalaki ay maswerteng magkaroon ng trabaho bilang ang bodyguard ng kanilang pamilya? Ngumiti si Fane ng mapait at sinabi kay Fiona, "Ina, tumi ako ng 100 milyong isang laro kasama ang batang Master Turner, at nanalo ako. 10 laro pabalik sa likod. Sigurado ka bang hindi mo gusto ang perang ito?" Kami. Tiyak, malapit nang sabihin ni Fiona na hindi, bago natanto sa kanya. Ano? 100 milyong isang laro, sabi mo. At nanalo ka ng 10 laro. Hindi ba nangangahulugang nanalo ka ng 1 buong bilyon? Oo, 1 bilyon. Dumating ang mahinahon na tunog ni Fane, idinagdag gamit ang isang pag-urong. Nararamdaman mo ba na ako? Dapat bang isuko ito dahil lamang sa pag-uusap niyang Master Drake? 1 bilyon. Bulalas din ni Andrew. Ito ay masyadong maraming. Paano? Nakikipag-ayos sila sa mga malalaking wagers. Iyon, marami. Akala ko nasa paligid ito. Daan-daang box bet bawat laro, at higit sa lahat, 1,000 box. Paano ito? Halika sa 1 bilyon. Dapat nating kunin ang pera. Hindi namin maaaring isuko ang malaki halaga. Si Fiona ay lalong tumindi ang nasa sabik ng isipin niya ito. Masaya siyang lumakad at tinapik ang balikat ni Fane habang nagsasabing, "Mahal ako." Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Sige na isuko ang trabaho kung ito ay 1 bilyon. Box. Ang 1 bilyon na ito ay sapat para sa amin, at kung tayo ay matipid, hindi namin kailangan mag-alala para sa natitirang bahagi ng ating buhay. Haha, 1 buong bilyon. Fane, ikaw na. Gumawa ng isang talagang matalinong pagpipilian. Tama iyon. Paano tayo makakapagbigay ng bilyong mga box? Si Andrew ay kasing galak ng kanyang asawa, at tinanong niya, "Mayroon. Natanggap mo ang pera?" Haha, huwag kang mag-alala. Ang pera ay ligtas at tunog sa aking bangko. Ngumiti si Fane. Sige, kayong dalawa. Mas mahusay na sundan ako ng mga bodyguard. Bibili ako ng ilang sangkap, at magluto kami ng isang mesa na puno ng pinggan upang ipagdiwang. Labis na labis. Ang kaguluhan, nagpunta si Fiona at tinapik ang mga balikat ni Fane gamit ang parehong mga kamay. Fane. Gantimpalaan kita ng isang mesa na puno ng pinggan ngayong gabi. Pinaghirapan mo ang mga ito. Mga nakaraang araw. Naisip ni Fane tungkol dito at sadyang dinala ang bagay ng isang beses. Higit pa habang nagsalita siya, "Ina, ang trabahong ito ay talagang nawala. Hoy, ayos lang. Upang bitawan ito, maaari naming simulan ang isang malaking kumpanya sa 1 bilyon na ito. Bakit tayo takot? Hayaan lamang ang aming sariling boss." Hindi nagtagal ay umalis si Fiona kasama ang parehong mga bodyguard. Tuwang-tuso. Ikaw ay talagang isa ng isang uri. Bakit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol dito? Kaagad sabat. Natakot ka ng iyong ina at ako. Sinabi ni Andrew. Isang ngiti matapos umalis si Fiona. Lantara na nagsasalita, "Ama, upang maging matapat, hindi ko magpatuloy na nagtatrabaho bilang isang bodyguard para sa mga Drakes pagkatapos kong maputok," sabi ni Fane. "Kahit na hindi ko makuha ang 1 bilyon na ito. Pagkatapos ng lahat, hindi ako tulad ng isang walang kahihiyan. Tao." Tumawa si Fane at idinagdag, "Hindi ito tungkol sa halaga ng pera, ito ay tungkol sa dignidad bilang isang tao." Nahiya si Andrew nang marinig niya ito. Binuksan niya ang kanyang bibig ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin bilang, tama si Fane. Kabanata 752. Si Timoteo ay lasing na, at sinasadya, ito ay sa panahon kung kailan tatapusin ni Selena ang pagtatrabaho at iwanan ang kanyang tanggapan. Sa kanyang kalooban ay maasim, siya. Uminom sa nilalaman ng kanyang puso kasama si Leo at ang iba pa bago siya naghanda. "Umuwi ka na." Habang lasing sila, tinanong ni Leo ang isa sa kanyang mga bodyguard na ipadala home Timothy. Gayunpaman, hiniling ni Timoteo sa driver na itigil ang kotse nang dumaan sila sa real estate ng Drake Dynasty. Ang bodyguard ng pamilya ng Turner. Lumingon at tinanong si Timoteo ng isang nakasimangot, "Ano ito? Nararamdaman mo ba?" Tulad ng pagsusuka, batang Master Drake.
Hindi, kailangan kong bumaba. Mayroon na ako. Isang bagay na dapat gawin. F*6, pinainit ako ng pag-iisip tungkol dito. Siya ay isang bodyguard. Paano siya tumanggi na bigyan ako ng mukha? Batang Master Drake. Ngumiti, bumaba mula sa kotse, at nagsalita sa bodyguard, hintayin mo ako. Dito, babalik ako sa lalong madaling panahon. Oo, Batang Master Drake. Tumango ang lalaki. Hindi nagtagal ay pumasok si Timoteo sa opisina, sa halip tipsy kasunod ng panalo. Mayroon siya. Batang Master Drake, bakit ka nandito? Batang Master Drake. Magandang araw sa iyo. Karamihan sa mga empleyado ng kumpanya ay tumingin sa kanya. Sorpresa nang makita nila si Timoteo, kahit na napansin nila na siya ay lasing. Haha, narito ako upang tingnan kung kumusta ka kamakailan. Panipi. Tumawa si Timothy at naglakad papunta sa departamento ng pagbili. Siya ba? Dito. Di nagtagal, nakarating siya sa pintuan ng tanggapan ni Selena. Sa smirk na iyon ay nasa kanya pa rin. Mukha, binuksan niya ang pintuan, pumasok sa opisina, at ikinulong ito. Bakit bata? Master Drake dito. Bakit siya mabaho ng alak? Ang pagbili. Ang empleyado ng departamento na si Felicia, ay nagtanong sa kanyang supervisor na si Sonia na may nakasimangot. Malamig na ngumiti si Sonia at ibinaba ang boses niya habang sinabi niya, haha. Hindi ba? Halata, matagal na akong may kakaibang pakiramdam ngayon. Bakit sila tumanggi? Itaguyod ako sa isang manager at biglang nagtatrabaho kay Selena Taylor upang magtrabaho bilang ang manager dito. Bukod doon, tinatrato pa rin ng pamilyang Drake ang asawa. Napakahusay. Hinawakan ni Sonia ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at sinabi na kakaiba. Alam mo ba kung bakit? Si Selena ay dapat na lihim na kasangkot sa Young Master Drake. Dapat nilang gawin ang kanilang ginawa sa pribado dati. Ngayon, ang Batang Master ay malinaw na lasing at malabog. Sigurado ako na narito siya upang hanapin siya sa opisina. TSK? TSK. Kung iyon ang kaso, hindi Batang Master Drake. Bahagyang masyadong sabik. Tatapusin ni Selena ang trabaho sa 30 minuto. Hindi ba siya maghintay? Medyo mas mahaba. Hindi ba mas mahusay na maghintay para sa kanya upang matapos ang trabaho at magkita sa hotel? Tanong ni Felicia. Hoy, hindi mo maintindihan ang mga lalaki. Ang ilang mga lalaki ay nakakakuha. Labis na nasa sabik pagkatapos na magkaroon sila ng inumin. Sino ang nakakaalam, malamang na naghahanap siya upang subukan ang isang bagong bagay sa isang bagong setting. Ipinaliwanag ni Sonia, Batang Guro. Drake, bakit ka nandito? Maaari ba kitang tulungan? Panipi. Kabanata 753. Sumimangot si Selena nang makita niya si Timothy na pumasok sa kanyang tanggapan ng hindi nauna. Anunsyo. Ang kanyang bantay ay tumayo nang mapagtanto niya na siya ay muling nag-alkohol. At kahit na nakalock ang pintuan, agad siyang tumayo at naglakad palabas. Sa likod ng kanyang desk. Haha, huwag maging kinakabahan. Tumawa si Timoteo at may sukat. Selena sa ilalim ng impluwensya ng alkohol. Palagi niyang naisip na si Selena ay lubos na maganda, ngunit hindi siya interesado dahil siya ay may asawa at mas matanda kaysa sa siya. Sa kanyang lasing na estado, gayunpaman, nadama niya si Giddy habang tinitingnan niya kung paano formal ang formal. Bihisa ng babaeng ito na nagpakilala sa kanyang magandang figure. Ilan lang ang kinuha niya. Mga hakbang patungo kay Selena at sinabing, ganun lang ang nangyari sa lugar na ito sa aking way pauwi, kaya narito ako upang tumingin. Gusto kong malaman kung ano ang pag-unlad ng proyekto ng South Hill Real Estate. Nga pala, narinig ko iyon. Itinalaga mo ang pamilyang Taylor na magbigay ng 80% ng proyekto. Material. Ang mga sulok ng bibig ni Selena ay umikot nang marinig niya ito. Siya ay nag-aalala tungkol sa kung paano ang mga tao ay chismis tungkol dito sa likuran niya. Balik. Gayunpaman, maraming araw ang lumipas nang walang sino man na nagsasabi ng anuman. Pagkatapos, lahat, ang pangkalahatang tagapamahala ay sumang-ayon dito at nilagdaan ang kasunduan. Kahit na nadama niya na ang mga materyales mula sa pamilyang Taylor ay sa halip mabuti. Selena. Kalaunan ay nakaka-relax. Anuman, nabanggit na ng general manager. Ito kay James Drake at Miss Tanya, dapat alam ni Timoteo tungkol dito. Mas maaga pa, hindi niya alam kung bakit pinalaki ni Timoteo ang bagay na ito. Selena. Nakahiya na nakakahiya. Oo, ang Batang Master Drake ay dapat malaman tungkol sa ito mula pa noong una, di ba? Inaprubahan na ng general manager ito. Iyong alam din ni na Ama at Miss Tanya ang tungkol dito. Bumisita sila sa site at
Nasiyahan sa mga materyales dahil ang kalidad ay mabuti. Ngumiti si Timoteo at lumakad papunta sa Selena. Tiyak na nasiyahan kami. Hindi ko sinabi na kami. Hindi ito tungkol sa mga materyales. Kung walang mali sa material, ano ito? Tumalikod si Selena na may nakasimangot at naabot para sa isang tasa ng papel. Batang Master Drake, dapat kang lasing ng maraming alak. Hayaan mo ako. Ibuhos ka ng isang tasa ng maligamgam na tubig. Si Selena ay yumuko sa dispenser ng tubig at kinuha siya ng isang tasa ng mainit na tubig. Ang kanyang nakakaakit na baluktot na figure sa kanyang formal. Ang damit na ginawang batang master na si Drake ay naramdaman sa halip na uhaw. Hindi niya maiwasang lunokon ang kanyang laway. Ang babaeng ito ay lalong lumalakas na siya ay higit na siya. Tumingin sa kanya. Ang mga haka-haka ni Timoteo ay nagsimulang gumala habang nagpapatuloy siya. Tumingin kay Selena. Gamit ang tasa ng maligamgam na tubig sa kamay, umikot si Selena. Patungo sa kanya lamang upang matigilan sa kanyang halip na nagmumungkahi na titig. Timoteo. Agad na tumingin sa malayo nang makita niyang lumingon si Selena. Na may ngiti. Sa kanyang mukha, sinabi niya, haha. Si Miss Selena ay masyadong mapagbigay, ngunit hindi ito tungkol sa ang material. Alam ko ang maraming mga kumpanya na nagbibigay ng material na mas mahusay. Ang pagbabrand, isang mas mahabang kasaysayan, at ang kanilang kalidad ay medyo maganda. Ang mga materyales na sila ay hindi maaasahan na maaasahan. Tumahimik siya rito bago magpatuloy, kung ganoon. Ang kaso, nagtataka ako kung bakit pinili ni Miss Selena ang pamilyang Taylor nang wala man. Isinasaalang-alang ang mga kumpanyang ito. Posible bang magkaroon ka ng ilang nakatago? Makasariling motibo. Si Selena ay bahagyang kinakabahan nang tinanong siya ni Timoteo. Ang bagay na ito ay nagdulot sa kanya ng kakulangan sa ginhawa sa loob ng kaunting oras. Bagaman ang pamilyang Taylor ay hindi masama, sinala ni Sonia ang iba pang mga material na supplier. At hindi ito ipinasa sa kanya. Alam niya ang tungkol dito, ngunit pinili niyang huwag pansinin. Ito ay para sa kapakanan ng pamilyang Taylor at nilagdaan ang kontrata. Hindi niya inaasahan. Ang batang master na si Drake ay sadyang pag-uusapan ito pagkatapos ng general. Ang manager, Miss Tanya at James ay sumang-ayon dito. Gusto ba ng mga Drakes? Bumalik sa kanilang salita. Ito ang pag-aakala at pag-aalala na naganap si Selena. Pagkatapos ng lahat, ang proyektong ito ay maaaring makatulong sa pamilyang Taylor na kumita ng isang kita. Ito. Maaaring garantiya ang kanilang kita at malusog na pag-unlad ng negosyo para sa susunod. 2 taon. Nagsimula na ang proyekto hindi pa nagtatagal. Ito ay magiging mahirap para sa pamilyang Taylor kung nagbago ang kanilang isipan. Young Master Drake, sinasabi mo ba na maraming mga kumpanya na mas mahusay kaysa sa Taylor? Pamilya, hindi ako masyadong malinaw tungkol dito dahil ang supervisor na si Neil ang gumawa. Ang pananaliksik, sa huli, siya ang nagtipon ng lahat ng mga piraso ng impormasyon at ibinigay ito sa akin. Hindi alintana, naramdaman ko na ang pamilyang Taylor lamang ang pinakaangkop sa lahat ng mga kumpanyang ibinigay niya sa akin. Panipi. Sa isang ngiti sa kanyang mukha, ipinasa ni Selena ang tasa ng tubig kay Timoteo at idinagdag, ang kasunduan ay nilagdaan at inaprobahan ng General Manager. Pinapatunayan nito na ang pamilyang Taylor ay ganap na may kakayahang tulad ng isang mahalaga. Papel. Panipi. Kabanata 754. Ganun ba? Naglakad si Timoteo upang matanggap ang tasa ng maligamgam na tubig, at siya kumuha ng isa pang hakbang na mas malapit at lumapit sa Selena. Ang malabong katawan ni Selena. Odor, kasabay ng kanyang pabango, pinasigla si Timoteo. Oh my! Ang kamay niya. Bahagyang nanginginig kapag kinuha niya ang tasa, na nagdulot ng tubig mula sa tasa hanggang spill sa dibdib ni Selena. Si Selena ay nagulat sa pagkabigla, kahit na ang tubig ay hindi masyadong mainit. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Hayaan mo akong tulungan ka. Panasan iyon, Miss Selena. Handa si Timoteo para dito. Habang siya ay nakaunat, ang kanyang kamay patungo sa kanya, si Selena ay nag-snap. Lumayo ka, maaari ko itong panasan. Panipi. Nabigla si Selena sa kanyang pagsulong at gumawa ng ilang mga hakbang na tumalikod. Si Timoteo ay sa pagsamantala sa kanya, ang kanyang mga kamay lamang sentimetro ang layo sa kanyang kasuotan. Agad na kinuha ni Selena ang ilang mga piraso ng tissue paper at dabbed ito sa nababad na lugar sa kanyang damit. Timoteo ay sa halip ay nabigo sa mabilis na pag-iisip ni Selena, ngunit hindi nito tinanggal ang kanyang kasiyahan sa kanyang flustered state. Payagan akong tulungan ka doon, makaligtaan.
Selena, hinimok niya ulit, magaling ako. Batang Master Drake, ano? Pinag-uusapan mo ba? Mabuting iginagalang ang aming mga hangganan o magagalit ako. Panipi. Nagdilim ang mukha ni Selena nang matuklasan niya ang kanyang tunay, madilim na hangarin. Siya. Pagkatapos ay nagalit na idinagdag, kung ang mga layunin ng trabaho ay nababahala ka, gagawa ako. Ang aking mga ulat, kung tungkol ito sa anupaman, mangyaring umalis ka agad. Hindi ako. Ang ganitong uri ng babae. Hindi ito nagagalit kay Timoteo nang sinabi ni Selena. Ang kanyang tindig, napangiti lang siya. Haha, Miss Selena, itigil ang pag-arte. Ikaw ba? Isipin na hindi ko alam kung anong uri ka ng babae. Hindi mo alam ang iyong asawa noong una mo siyang nakilala, gayunpaman pinakasalan mo siya sa araw na alam mo. Siya at natulog kasama siya pagkatapos. Mayroon ka ring anak na kasama niya. Panipi. Tiningnan ni Timothy si Selena sa disdain. Natulog ka kasama ang isang lalaki na kilala mo lang. Paano posible para sa iyo na hindi maakit ng isang gwapo at mayaman na bata? Master tulad ko, wala akong balak na pakasalan ka, hindi ako interesado. Mga babaeng may asawa na katulad mo. Gayunpaman, mayroon kang magandang figure, at mayroon kang isang sa halip magandang mukha. Ano ang sinasabi na sinamahan mo ako ng ilang sandali? Panipi. Halos malabo si Selena dahil sa galit, ngunit pinanatili niya ang kanyang icy cold ekspresyon at kinutya niya, "Young Master Drake, dapat mayroon ka din. Maraming inumin ngayong gabi. Kukunin ko ito habang nagsasalita ka ng walang katuturan, at hindi ako makipagtalo sa iyo." Pagkatapos ay itinuro ni Selena ang pintuan. Ngayon, mangyaring lumabas at itigil ang pag-abala sa akin sa aking lugar ng trabaho. Ang iyong imahe ay masisira kung alam ng iba ang nangyari dito ngayon. Si Selena ay may isang punto, Timoteo. Ay karaniwang isang ginoo sa harap ng iba. Ang kanyang mga aksyon sa kanyang lakas. Napakahusay dahil sa impluensya ng alkohol. Gayunpaman, hindi siya mukhang lasing, bagaman maaaring uminom siya ng kaunti kaysa sa dati. Kabanata 755. Haha, babae ka. Sa palagay mo ba, isang tao, ay matakot kung ang iba alam tungkol dito kung hindi ka? Gayon din, sino ang naniniwala na ikaw ay walang kasalanan? Hindi ba sasabihin ng iba na ikaw ang nag-uudyok sa akin sa iyong buwanang sweldo ng 1,000,000? Sino ang nasa kapangyarihan dito, ikaw o ako? Tumawa si Timoteo. At idinagdag, iniisip mo yun, Selena Taylor, at sa palagay mo, ako, Timothy Drake, ay magkakaroon ka ngayon. Wala kang pagpipilian kundi ang sumunod sa akin. Panipi. Sa iyong mga pangarap, si Selena ay malinaw, hindi niya inisip si Timoteo. Maaaring maging masama. Mahusay mong isipin ito ng lubusan. Kung hindi mo gagawin tulad ko, sabihin mo, tatapusin ko ang kontrata sa pamilyang Taylor. Ang kabayaran ay lamang sa paligid ng 100,000,000, walang masyadong marami, at makakaya natin ito. Panipi. Malamig na ngumiti si Timoteo. Pangalawa, pinaputok ko ang iyong asawa, at wala siya sa trabaho. Ngayon ano ang mangyayari sa mga gastos ng iyong pamilya ngayon na nawala ang kanyang buwanang sweldo ng 20,000,000? Ano? Ikaw, pinaputok mo siya. Kinuha si Selena. Abak ng mga masasamang salita ni Timothy. Ang batang Master Drake na ito ay labis ng isang sakit. Hindi niya inisip na mayroon siyang sadistic na guhitan sa kanya. Huwag kang mabalisa. Hindi pa ako nakakapagsalita. Si Timoteo ay ngumiti ng isang labis. Tiyak na pagpapahayag sa kanyang mukha. Isipin mo ito, kayong mga live sa isang malaking villa. Ngayon sa isang buong pamilya na naghihintay para sa iyong suporta, at mayroon ka mga bodyguard at manggagawa, kailangan mo ring magbayad. Pinaputok ko ang asawa mo dahil kumilos siya laban sa akin, at kung hindi ka nagsusumite sa akin ngayon, sisubog din kita. Sadyang nilagdaan mo ang kasunduan sa pamilyang Taylor para sa kanila. Kalusugan. Maaari kitang sunog batay sa puntong ito lamang. Ikaw masamang tao, bata. Master Drake, hindi ko inisip na ikaw ay isang kasuklam-suklam na tao. Selena. Nagngangalit ang kanyang ngipin sa galit. Hindi niya inisip na hahawakan ni Timoteo ang bagay na ito. Laban sa kanya, dati niyang iniisip na si Timoteo ay isang mabait na tao tulad ni Miss Tanya. Pagkatapos ng lahat, ang mga kapatid ay karaniwang nagbabahagi ng kaunting mga katangian. Bukod mula doon, si Timoteo ay karaniwang mukhang isang ginoo. Wala siyang ideya sa ang tao sa harap niya ay magkakaroon ng tulad ng isang napakarumi, masamang puso. Oh, ako. Kasuklam-suklam. Tumawa ng malamig si Timothy matapos niyang marinig ang sinabi ni Selena. Gumagawa ka ng isang maling kontrasingil.
Kung hindi para sa amin ang mga Drakes, gawin mo. Isipin na ang iyong asawa ay magkakaroon ng napakagandang trabaho. Sa palagay mo ba? Mayroon kang isang mahusay na trabaho. Kayo ay mga mahihirap na tao na tiningnan ng pamilyang Taylor at iba pa. Mayroon kang buhay na mayroon ka ngayon dahil kayong mga lalaki. Nakilala kami at nakipagkaibigan sa amin. Gaano katindi ang sasabihin mo na kasuklam-suklam ako? Timoteo. Nagkibit balikat nang napansin niya ang katahimikan at malamig na ekspresyon ni Selena. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Hanggat ipinangako mo sa akin na ihahatid mo ako. Sa isang oras na ito, hindi ko sasabihin sa iba ang tungkol dito. Hindi ko mailigtas ang kontrata sa pamilyang Taylor, at mapanatili mo ang iyong trabaho. Isang-1 milyon. Ang sweldo ay halos sapat na para sa iyong pamilya. Kinuha ni Selena ang kanyang ngipin at galit na ang mukha niya ay namutla. Natuwa si Timoteo nang makita siya. Nag-ugat kung saan siya nakatayo, walang salita, ipinagpalagay niya na sumunod si Selena. Sa takot na na-instill niya sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang anumang ibang babae ay malalaman kung ano pagpipilian na gawin, di ba? Naglakad siya pasulong at hinayla si Selena sa kanyang mga braso. Ang kanyang mukha ay nakasandal sa kanya na parang hahalikan siya. Miss Selena, sumuko lang sa akin. Wala kang mawawala. Pagkatapos ng lahat, ako ang Drake. Ang batang master ng pamilya, anak ng pinakamayaman na tao ng Middle Province. Walang mayamang batang master sa buong gitnang lalawigan ang maglakas loob na makipagkumpetensya sa akin. Bukod dito, hindi alam ng iyong asawa ang tungkol dito kung hindi mo sinabi sa kanya. Maunawaan. Bastard ka, bitawan mo ako. Galit na galit si Selena na siya. Nilabanan ng yakap ni Timoteo at nakipaglaban. Kabanata 756. Natawa si Timoteo sa pakikibaka ni Selena. Haha, at bakit kita papayagan? Sumuko ka lang sa akin. Itinulak niya siya papunta sa mesa ng buong lakas, handa na. Upang sunggaban siya. Umalis ka. Sa kanyang takot at gulat, sinipa ni Selena si Timothy. Sa pagitan ng kanyang mga paanang siya ay malapit na. Arg! Sumigaw si Timoteo. Sakit at nahulog sa kanyang tuhod sa isang posisyon ng squatting. Agad na bumaril si Selena. Habang nahulog si Timoteo, pinipigilan lang siya ng isang sulyap habang nagmamadali siya sa pintuan. Young Master Drake, ikaw bastard. Tumigil ako. Binuksan ni Selena ang pintuan at nagmamadali lumabas kaagad. Ano ang nangyayari? Ang manager na si Taylor ay tumakbo sa kanya. Opisina. Nagulat ang mga empleyado upang makita si Selena na nagmamadali sa labas ng kanyang tanggapan. Nabigo ba siya? Ang buhok ni manager na si Taylor ay tila na ruffle ng kaunti, ngunit siya binuksan ang pintuan at tumakbo ng diretso. Parang umiyak din siya. Sabi ni Felicia dumbfoundedly, hindi ito mukhang tama. Hindi ito dapat. Nangyayari kung mayroon silang isang bagay na pupunta sa likod ng mga eksena. Hindi ba siya masayang masaya? Paano ko malalaman? Suriin natin ito. Sonia. Agad na lumakad kasama si Felicia patungo sa tanggapan ni Selena. Sumilip sila sa ang opisina at natuklasan ng batang master na si Drake sa sahig, mayroon siyang mga kamay sa kanyang mga pribadong bahagi habang siya ay sumisigaw sa sakit. Paano ito gagawin ni Dear Selena Taylor? Ano ang dapat gawin ni Young Master Drake kung hindi niya makukuha ang mga bata sa hinaharap? Panipi. Galit na sinabi ni Sonia. Agad siyang pumasok kasama si Felicia upang tulungan si Young Master Drake. Samantala, nagmamadali si Selena sa parking lot. Hinailan niya ang buksan ang pinto sa kanyang sasakyan at pumasok sa loob bago umiyak ng kanyang mga pagkabigo. Ito. Tumagal ng ilang sandali bago niya maabot ang isang papel na tisyo upang panasan ang kanyang luha. At pagkatapos lamang nito ay nagawa niyang pakalmayan ang sarili bago siya gumawa. Danhin niya pa uwi. Si Fane ay naninigarilyo sa kanilang bakuran nang makita niya ang kotse ni Selena. Pagpasok sa tambalan at nakapark. Mahal, bumalik ka na. Lumakad si Fane sa kanyang asawa na may maliit na ngiti sa kanyang mukha. Oo, dumating simple si Selena. Sumagot at nagpunta upang umupo sa kanya tahimik. Mahal, tinanggal ko ang aking trabaho, Fane. Nagsimula, ang kanyang ngiti mapait habang nagsalita. Ngunit totoo, pinaputok ako ni Young Master Drake. Hindi na kailangang mag-alala, bagaman magkakaroon pa rin ng pera ang aming pamilya. Upang umasa, nakinig si Selena at agad na naalala kung paano siya halos sinamantala ni Timothy. Ang kanyang ilong ay umiikot at lumingon ang kanyang mga mata. Bahagyang pula. Tumingin siya kay Fane na nakakagulat at sinabing, mahal, ako din. Tinanggal ang aking trabaho. Pareho kaming wala sa trabaho. Ano ang dapat nating gawin? Tumigil ka. Masyadong.
Ang balita ay natigilan si Fane, ngunit nadarama niya ang hindi matatag ng kanyang asawa. Emosyon. Ano talaga ang nangyari? Gumawa siya. Iyon si Bastard Timothy. Dumating si Drake na hinahanap ako sa aking tanggapan matapos siyang magkaroon ng inumin. Siya kahit na. Banta ako sa kasunduan ng pamilyang Taylor tungkol sa mga sourcing material. At ang katotohanan na sunugin niya ako. Nais niyang samantalahin ako at kahit na. Pinilit ang sarili sa akin nang tanggihan ko siya. Sa kabutihang palad, mabilis akong gumanti at sinipa ang kanyang crutch sa naibigay na oras. Nagawa kong makatakas kaagad pagkatapos nito. Panipi. Ang mukha na nakasulat na may takot, tiningnan ni Selena ang kanyang asawa at sumabog, ano? Dapat ko bang gawin? Ako ay nasa sobrang problema kung alam ng aking ina na nawalan ako ng trabaho. Panipi. Malinaw si Fane sa mga detalye na sinabi sa kanya ng kanyang asawa. FCK? Ay si Timothy Drake. Naghahanap ng isang nais na kamatayan. Hindi ako nagbibigay ng something kung may ginagawa siyang mga bagay sa akin, ngunit gaano siya manggahas na hanapin ka sa iyong tanggapan? Wala ka ring ginawa. Sa kanya, bumaril si Fane mula sa kanyang upuan at itinapon ang puwit ng sigarilyo papunta sa ground bago tumapak dito. Ang kanyang mga kamay pagkatapos ay masikip, bald sa mga kamao. Kabanata 757. Kumuha ako ng paliwanag mula sa kanya, snap Fane. Huwag. Ito ay ang pamilyang Drake na pinag-uusapan natin dito. Si Selena ay labis. Natatakot nang makita niya ang mapang-akit na hitsura ni Fane at kinuha ang kanyang mga kamay sa kanya. Mahal, huwag kang pumunta. Ito ang pamilyang Drake, at hindi magandang ideya na masaktan sila. Bukod doon, hindi niya ako hinawakan ng hindi naaangkop. Habang siya pinilit na yakapin ako, pinamamahalaan kong malaya. Iyon ay nangangahulugang wala. Sa akin. Ano ang mangyayari kung nabigo kang tumakas sa oras? Ang pamilyang Drake ay kailangang bigyan ako ng paliwanag. Gaano siya katapang na subukan na kunin? Bentahe mo, mas mahigpit pa ang mga kamao ni Fane. Lumingon siya kay Selena. At, dinala siya sa kanyang braso na estilo ng bridal, lumakad papunta sa sasakyan kapag siya nakita pa rin ang kanyang mga kamay sa kanya. Ano ang ginagawa mo? Hiniling ko sa iyo na huwag pumunta doon. Panipi. Si Selena ay nag-aalala ngunit nag-aalala habang hinahawakan niya ito tulad ng isang prinsesa, kahit na ito hindi tinanggal ang kanyang pagkabalisa. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Drake ay isang pamilya na kahit na ang mga pamilyang first class na aristokratiko ay hindi nakakasakit. Maaari bang magtagumpay si Fane? Huwag kang mag-alala, hindi ko papatayin ang kapatid ni Tanya bilang tanda ng paggalang sa atin. Pagkakaibigan. Gayunpaman, kung hindi siya lumuhad at humihingi ng tawad, ipapakita ko sa kanya ang hindi awa. Si Fane ay mayroon pa ring madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Inilagay niya si Selena sa upuan ng pasahero bago siya pumunta at umupo sa upuan ng driver. Mahal. Hayaan mo na lang. Alam kong mahal mo ako, ngunit ayaw kong masaktan ang Drake. Pamilya. Hindi magandang magkaroon ng isa pang kaaway, coaxed Selena sa isang pagtatangka. Upang hikayatin si Fane. Ayaw niya siyang kumilos ng hindi maganda. Bukod doon, sila ang mga Drakes. Maaari silang magkaroon ng maraming mga masters sa kanila. Hindi ba? Mag-alala. Ang kanilang mga Panginoon ay walang tugma para sa iyong asawa. Mas malakas siya kaysa sa sinamahan ng mga ito. Adamant at walang malasakit, si Fane ay humakbang sa hindi nagtagal ang gas pedal at ang sasakyan sa labas ng villa. Bakit sila lalabas? Muli, hindi ba sila bumalik sa nakaraan? Maraming mga bodyguard na naglalakad sa paligid ng perimeter na hindi kalayuan ay nagtaka kung ano ang nangyayari. Nang makita nila ang sitwasyon, kasabay nito, nakaramdam sila ng selos sa kanilang nakita. Paano dinala ni Fane si Selena? Napakahirap mo. Bakit hindi? Makinig ka sa payo ko. Si Selena ay nag-ayos sa sandaling alam niya na ito ay isang punto para sa walang pagbabalik para sa kanyang asawa. Nais niyang harapin ang pamilyang Drake. Maaaring magalit ang mga Drakes laban sa kanila kung si Fane ay nagpunta at sanhi. Kagulo. Mas mahalaga kung paano salungat si Fane sa buong Drake. Masters ng pamilya. Ang batang Master Drake ay nagpupumilit sa sakit para sa ilan oras bago siya makatayo. Pagkatapos ay lumakad siya ng nakakahiya at bumalik sa Drake family mansion. Siya ay higit pa sa handa na matulog. Habang ang mga inumin ay nagparamdam sa kanya na nahihilo. Ang huling bagay na inaasahan niya ay para kay James. Si Tanya, at maraming masters ng pamilyang Drake ay maghintay para sa kanya nang pumasok siya sa sala ng villa. Ama, Tanya, bakit kayo nandito? Bakit?
Hindi ka ba natutulog? Nagdilim ang mukha ni Timoteo habang naramdaman niya. May isang bagay na hindi nagaganap nang nabanggit niya ang ilang mga matatanda sa pamilya ni Drake ay. Kasalukuyan nangyari lamang ito kapag may mahalaga. Inihayag. Nagkataon, pinaputok niya si Fane, at tila ang kanyang kapatid na babae ay naipasa ang balita sa kanila. Ang mukha ni James ay nagdilim at nagtanong. Timoteo, alam mo kung ano ang nagawa mo ngayon, di ba? Si Timoteo ay lubos na. Hindi kasiya siya. Siyempre ginagawa ko. Nagpaputok ako ng isang bodyguard lamang, hindi. Kailangan mo bang kumuha ng isang pulutong dito tulad nito? Bakit mo hiniling ang mga matatanda na lumabas? Dumating. Ang kanyang medyo hindi kanais-nais na tugon habang nakaupo siya sa sofa. Tumawa si James. Mapait. Ano ang sinabi ko sa iyo? Hindi mo ba pinansin ang sinabi ko sa iyo? Tanong ko, ikaw na hindi makakasakit kay Fane at manatili sa kanyang mabuting panig. Bakit hindi ka makinig? Panipi. Si James ay malinaw na matingkad sa kanya at malapit na nanghihina sa kanyang galit. Kanya. Ang anak na lalaki ay gumawa ng pinakamasamang paglipat na posible sa kanyang naiinis na pag-uugali. Kabanata 758. Si Timoteo, sa sandaling iyon, ay naalala kung paano nabigo ang isang marshal na talunin si Fane. Kasama ang isang nagkasala na budi, siya ay sumabog, hindi ko alam na si Fane ay maaaring maging napakalakas. Akala ko siya ay isang pinuno lamang ng pinuno, hindi karapat-dapat sa paggalang ng aming pamilya. At paghanga, alam ko lang ito kapag ang isang marshal mula sa pamilyang Turner. Nabigong talunin siya, at iyon ay matapos ko lang siyang pinaputok. Haha, sinabi ko na. Matagal ka nang bago na siya ay kapareho sa mga hari ng digmaan. Hindi. Mahalaga kahit na siya ay isang star na hari ng digmaan. Mas mahalaga, maayos siya. Nakilala ang Diyosa ng digmaan. Hindi mo ba nakikita iyon? Ang Diyosa ng. Ang digmaan ay kusang nakipag-ugnay sa akin dahil sa aming relasyon kay Fane. Panipi. Si James ay lalong lumalakas na nagagalit ng higit na naisip niya ito. Kaya ano? Ay. Maaari lamang hanapin ang mga ito bukas at hilingin sa kanila na bumalik sa trabaho tulad ng dati. Panipi. Walang pagpipilian si Timothy kundi ang sumunod sa kanyang ama pagkatapos niyang isipin ito. Pagkatapos. Lahat, marami sa mga Drakes ang mata sa kanya at walang umakyat upang ipagtanggol siya. Haha, mag-isip tungkol sa kanyang pag-uugali. Sa palagay mo ba ay maikli ang pera? Kung siya talaga ay isang hari ng digmaan, bibigyan siya ng bansa ng maraming 10 bilyon-bilyon bilang kanyang gantimpala. Lubos kaming mapalad na ang isang tulad niya ay handang magtrabaho bilang aming bodyguard. Pumayag siyang magtrabaho para sa amin dahil siya ay nababato na walang magawa. Sa palagay mo ba ay samasang-ayon pa rin siya ngayon? Tumawa si James. Alam niya na ang pagkakakilanlan ni Fane ay hindi kasing simple ng kung paano siya inilalarawan ito, ngunit pinamamahalaang ni Fane na panatilihin ang kanyang sarili na hindi kapani-pani walang mababang profile at bihirang inilantad ang kanyang tunay na kakayahan sa labanan sa publiko. Nagdulot ito ng iba upang maniwala na siya ay isang pinuno lamang ng ulo. Paano ito posible? At ginagawa. Marami talaga siyang pera. Nagdilim ang mukha ni Timoteo, gumawa siya ng isang malaking pagkakamali kung totoo iyon. Gayunpaman, habang naalala niya kung paano ang ordinaryong Fane at kung paano nangako siyang maging aktibo ang kanilang bodyguard, naramdaman pa rin niya na ang kanyang ama. Ang mga paniniwala ay masyadong overboard. Paano samasang-ayon ang gayong mayamang tao na maging A bodyguard? Bullcrap. Tiyak na siya ay isang hari ng digmaan, kaya natural lamang siya ay may maraming pera. Kinutya si James ng isang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Bakit? Gusto ba niyang magtrabaho bilang isang bodyguard kung marami siyang pera? Kung ito ay hindi ako gagana bilang isang bodyguard. Ayokong tumingin sa pamamagitan ng iba. Sumimangot si Timoteo. Sinulyapan niya si Tanya na nasa tabi niya, at ang kanyang mga mata ay naiilawan. Maliban, ang dahilan na ang taong ito ay gumagana bilang aming bodyguard ay hindi para sa pera ngunit para sa mga kababaihan. Sa tingin ko gusto niya ang aking kapatid. Kung iyon ang kaso, ito ay napakadaling makapasok sa kanyang magagandang libro. Maaari lang nating pakasalan si Tanya sa kanya. Tama. Sinubukan ni Timothy na makahanap ng mga paraan sa paligid ng bagay na ito. Kahit na kinuha ito ng. Samantalang, napansin ni Tanya ang isang bagay na kakaiba sa mga tugon ni Timothy at sinabi. Maghintay ka, kapatid. Sinabi mo ba na sila ngayon? Ano ang ibig sabihin nito? Panipi. Pinakagulat ni Timothy ang kanyang ulo sa kahihiyan. Ang pag-iisip ng pag-uusap ni Fane
Bumalik sa akin ay sinaksak ako matapos akong uminom ng alak kaya't pinaputok ko ang kanyang asawa sa paghihiganti. Ano? Nagagalit ang dibdib ni James nang marinig niya ito. Ikaw, naiintindihan kong nagkamali ka minsan, ngunit paano? Dare na gawin mo silang isa-isa. Nakakatawa ka, kahit na Fane. Nakipag-usap sa iyo, paano mo masusunog ang kanyang asawa? Ako, sinabi ko sa iyo. Ako ay hindi lang nasisiyahan sa sandaling iyon. Panipi, Kabanata 759. Sinubukan ni Timothy na makahanap ng isang dahilan para sa kanyang mga aksyon. Hindi ka ba natatakot? Nakakasakit sa kanya. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ito kung magtatapos ka ng tunay na pagkakasala sa kanya. Ako, hindi kita mailigtas. Galit na galit si James kaya nawawala siya. Mga salita, mayroon siyang isang anak na lalaki, at siya ay naging ganito. Imposibleng. Ikaw ba? Nagbibiro. Kami ay isang first class na aristokratikong pamilya, at marami kaming masters. Dito sa amin. Habang inaamin kong mabuti si Fane, hindi ako naniniwala na talo tayo kung. Ang bawat tao ay nakikipaglaban sa kanya bilang isang grupo, dumating si Timothy na medyo hindi nakakaintriga na tugon. Hindi siya naniniwala na si Fane ay magiging kakilakilabot. Sinulyapan ni James si Timothy. At inihayag ng malamig, oh, tama iyon. Naghihintay kami sa iyo dito dahil kailangan naming sabihin sa iyo. Pakiramdam ko ay wala ka sa pagtuon kamakailan, ganoon. Binisita ko lamang ang South City Group upang malaman na nawawala ng pera. Dahil dito, ang South City Group ay pinamamahalaan ng iyong kapatid na si Tanya. Simula-mula bukas, inaakala kong maaari kang magkaroon ng isang hininga at pahinga ng uri. Nagtataka si Timoteo kung narinig niya ng mali ang kanyang ama at tumingin sa James dumbfoundedly. Ano? Narinig ko ba ang tama, ama? Ikaw lang. Sabihin ng South City Group. Sa pananaw ni Timoteo, bata pa si Tanya. At mahirap para sa kanya na magdala ng malaking responsibilidad. Bukod doon, siya ang namamahala sa South City Group sa lahat ng ito, sa gayon siya. Naniniwala na walang dapat makagambala sa kanyang negosyo. South City Group, kinakatawan ng kalahati ng mga negosyo ng pangkat ng pamilya ng Drake, at ang kakayahang pamahalaan ng pangkat na ito ay kumakatawan sa pagkakakilanlan ng tao sa pamilyang Drake. Ito ay dahil dito na palaging ipinagmamalaki ni Timoteo kanyang sarili. Siya ang paksa ng inggit ng mga tao na mukhang tuwing naglalakad siya sa labas dahil ang pamilyang Drake ay umasa sa kanya upang pamahalaan ang kanilang mga negosyo. Habang pinamamahalaan din niya ang maraming mas maliliit na kumpanya, ang mga kumpanyang iyon ay wala kong ihahambing sa South City Group. Oo, narinig mo ng tama. Timog. Lungsod ng lungsod, walang pag-iingat na sinabi ni James. Habang ang iyong kapatid na babae ay may posibilidad na mamili. Kadalasan, napansin ko ang mga kumpanyang pinamamahalaan niya at maayos ang kanilang ginagawa. Naniniwala ako na ang iyong kapatid na babae ay gagawa ng isang mas mahusay na trabaho kaysa sa iyo kung ibigay ko ang South City. Pangkat sa kanya. Ama, nagbibiro ka ba? Si Timoteo ay hindi pa rin naniniwala. Si Tanya, bata pa si Tanya. Paano siya magiging mas may karanasan kaysa sa akin sa pamamahala ng negosyo? Bukod doon, namamahala ako. South City Group sa lahat ng oras na ito. Alam kong nagsimula kaming mawala ng pera. Ang ilang mga buwan, ngunit pansamantala ito. Kami ay nag-rake ng mga taon ng kapalaran. Bago ito, hindi mo ba nakikita ang tagumpay na nagawa ko? Tumayo siya. At lalong nabalisa. Nais mong baguhin ang mas mataas na pamamahala. Dahil lamang sa pagkawala na nararanasan natin ng 2 hanggang 3 buwan. Hindi ka ba takot na mabibigo si Tanya sa pamamahala ng lugar? Tinawa siya ni James. Bago siya sumagot, huwag kang mag-alala. Naisip ko ito at tinalakay ito. Na may maraming mas mataas na op ng maraming beses bago ko ginawa ang pagpapasyang ito. Ikaw. Tiyak na hindi angkop na magpatuloy sa pagtatrabaho bilang pinakamataas sa South City Group. Pamamahala sa iyong kasalukuyang sitwasyon at katayuan. Bigla, tumakbo si Harvey. Sa silid na may maraming iba pang mga bodyguard. Master, isang bagay. Masama ang nangyayari. May isang malalim na pagsimangot sa kanyang mukha habang nagsalita siya. Malaki. Kapatid, hindi, narito si Fane kasama ang kanyang asawa, at gusto niya ng paliwanag mula sa kami. Kung hindi siya nasiyahan sa aming paliwanag, siya, gagawin niya ang kanyang paglipat. Panipi. Kabanata 760. Siya, masyado siyang brash. Ano ang ibig niyang sabihin sa pamamagitan ng gumawa ng kanyang paglipat? Ama. Makinig sa kanya. Ang kanyang mga aksyon ay walang paggalang sa pamilyang Drake. Timoteo.
Sinipsip sa isang malalim na paghinga nang marinig niya kung ano ang sinasabi ng mga bodyguard. Tungkol kay Fane. Nakatanggap, natakot siya. Sinabi ba ni Selena kay Fane ang nangyari? Sa opisina, una niyang naalala ang katotohanan na hindi niya pinamamahalaang kumuha. Bentahin ni Selena. Hindi mahalaga kung napahiya si Selena o mayroon siya. Ang hangarin na aktwal na manipulahin ang pamilyang Drake, wala siya. Sinabi kay Fane tungkol sa nangyari sa pagitan nila. Ang huling bagay na si Timoteo. Inaasahan ay para hanapin si Fane, at nangangahulugan ito ng malaking problema. Kasi, dito, kailangan niyang pukawin ang ugnayan sa pagitan ng kanyang ama at Fane. Marami siyang ginagawa. Nagbabanta ito sa aming pamilya Drake. Ang mga masters ng pamilya ni Drake ay hindi nasisiyahan. Ang mga kakayahan ng pakikipaglaban ng master na ito ay mas malakas kaysa sa mukha ng multo. Hindi siya natatakot na walang mga martial at nagawa makipaglaban sa mga hari ng digmaan. Ang Panginoon na ito ang una na tumayo laban sa mga banta ni Fane. Oo, ang sinabi ni Elder Gordon. Ang taong ito palagi gawa tulad nito, at dapat nating ilagay siya sa kanyang lugar. Nakahinga si Timoteo, na may nagbahagi ng kanyang tindig sa bagay na ito, at ito ay isang tao na makapangyarihan. Upang magbot, paano ka sumasang-ayon sa master? Matapang siya upang sabihin ito. Dahil nakuha niya ang kapangyarihan upang may backup ito. Sinulyapan ni Tanya ang kanyang kapatid dati. Nakatingin kay James. Ama, ano ang dapat nating gawin ngayon? Mukhang si Fane ay hindi nasisiyahan tungkol kay Timothy na nagpaputok ng kanyang asawa. Hindi siya pupunta rito kung ito ay hindi para sa bagay na ito. Tanya, ang ginagawa mo dito ay ang pag-angat sa iba. At pagsira sa iyong sarili. Paano natin malalaman na hindi siya si Elder Gordon? Tugma nang hindi man lang sinusubukan ang anumang bagay. Snap Timoteo. Oo, miss. Tanya, nakatingin ka ba sa amin masters, o labis mong inilalagay ang pananampalataya? Sa Fane, si Elder Gordon ay bahagyang hindi nasisiyahan. Siya ay itinuturing na isa sa ang pinakamahusay na master sa pamilyang Drake kahit na hindi pa siya nakipaglaban kay Fane. Ang mga salita ni Tanya ay walang kabuluhan na nangangahulugang tiningnan niya sila at sinabi iyon. Hindi sila mga kalaban ni Fane. Elder Gordon, huwag gumawa ng isang paglipat ng wala. Ang order ko. Narito si Fane na humihiling ng paliwanag, at hindi niya sinabi sa amin. Diretso kung ano ang nais niyang gawin. Nangangahulugan ito na may mga paraan upang buhayin ito. Inisip ito ni James at sinabing, hayaan mo at talakayin ito. Maaaring gumana ito kung humihingi kami ng paumanhin at hilingin sa kanila na bumalik sa trabaho. Bukas, maraming tao ang tumango at sinundan nila si James sa labas. James. At sa kalaunan ay nakarating ang kanyang kumpanya sa pintuan ng mansyon. Fane at ang kanyang asawang si Selena ay tumayo mismo sa labas ng katahimikan. Habang nagtitipon ang lahat, si Tanya ay ang unang lumakad pasulong at inalok ang kanyang paghingi ng tawad. Fane, narinig ko iyon. Pinaputok ng aking kapatid si Sister Selena sa galit. Humihingi ako ng paumanhin para doon, Tanya. Solemn na nagsalita. Ang aking kapatid ay may posibilidad na magsalita ng walang kaparerekon tuwing lasing siya. Nasa damdamin lang siya, kaya't huwag mo siyang seryosohin. Sa katunayan, galit si Timoteo, kaya't anuman ang sinabi niya ay wala lamang sa kanyang emosyon. Pumunta ka na, bumalik, magpahinga, at bumalik. Para sa trabaho bukas. Natuwa si James sa kung paano ang pag-unawa sa kanyang anak na babae ay, at maaaring isaalang-alang ni Fane ang kanyang mga aksyon pagkatapos. Narinig niya ang mga taos-pusong salita ni Tanya. Pagkatapos ng lahat, hindi ba maliit na maging calculative? Sa isang taong lasing. Halika, hubby, iwanan na natin ito. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.